nga yung nakita kong way para daw hindi mapait yung lulutuin natin na ampalaya. So hiwain daw natin ng maninipis. Pagkatapos niyan ay lalagyan daw natin ng maraming asin. Ibababad natin yung mga 30 minutes to 1 hour. Tapos maraming kamatis, maraming sibuyas yung ilalagay natin. Kung meron kayong karne pwede rin lagyan kasi wala na kami ditong stock. Hindi ko na nilagyan ng tubig guys. And then after 30 minutes ay huhugasan naman natin. Hindi ko na rin yan piniga kasi feeling ko mawawala na yung sustansya niya. Masarap nga nito yung may chicharong baboy pa. Kaso wala ditong nabibilihan. So nakapag-isa na ako dyan ng kamatis, sibuyas, bawang. Lagyan ko na rin yan ng paminta. Tapos ilalagay na natin tong ating hinugasan na ampalaya. Sabi nila wag daw masyadong haluin kasi papait din daw. So ayun, mapait pa rin. Siguro nasa akin na talaga yung mali. Pero pwede na rin yan pagtiyagaan. Sustansya pa rin yan guys. Nasa pait talaga yung sustansya. Pag nawala na yung pait, wala na rin yung sustansya. Ganun yun. Sisipagin na talaga ako maghiwa. Baka pati yung mga daliri nyo ay mahiwa ko na. Aba, ay dumating na yung pinaka dream ko talaga to guys. Nasa Hong Kong pa lang ako. Ang dami kong nakikitang may ganito na kutsilyo. Sobrang tibay, sobrang ganda, napaka-aesthetic din ng color. And ito yung Red Chef set of knives nila guys. Dito sa bahay, yung kutsilyo namin mga ilang buwan lang ay sira na talaga. Sobrang bibilis masira, kaya ayan, mag-i-invest na tayo dito. Siguro naman naabutin na to ng mga ilang taon ha. So, ganda yung laman niya. Ay, sobrang bilis talagang masira ng mga kutsilyo namin. Meron pa ngang times na wala talaga kami magamit na kutsilyo at nanghihiram lang kami. Dito lang nangyari guys, nitong buwan lang. Kasi nga nung December, ewan ko ba kung saan napunta yung mga kutsilyo nung may handaan. Ito yung pinaka-holder guys ng mga kutsilyo. Hindi ka na nga mahihirapan kung saan mo ipaglalagay yung mga kutsilyo dahil meron na siya nito. I like the color. Grabe, sobrang aesthetic. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ako bumubulong-bulong dyan. Pwede naman magsalita. So, ito yung unang kutsilyo nila, guys. Panghiwa nyo ng karne, ganyan, pakwan, o, diba? Grabe, ang kapal niya, guys. Siguro ang tibay talaga nito, stainless yung gamit nila. Siguro aabutin to sa amin ng 2,000 years. Pag COA talaga. So, ayan na nga, meron siyang 4 na kutsilyo, tapos meron isang kasamang gunting. Siguro itong kutsilyo na to yung lagi kong magagamit. Kita ko lang to sa mga review, sa mga vlog nila. Tapos ngayon, ayan, sobrang ganda pala talaga sa personal. Tapos meron tayo nito, panghiwa mo ng bawang. Ang laki naman nun. So, ito pinakamaliit. So, ayan yung lagi nating magagamit. Bawang, sibuyas, kamatis. At huli itong gunting. Ayan, meron na tayong panggupit-gupit ng bulbul. Ay, pangluto yan. So, ayan lang guys. Deserve natin tong mga nanay. Wala ka pang naisip na pangregalo sa misis mo. Ay, aba, ito na. Regaluhan mo ng ganito. Siguradong tuwang-tuwa yan. So, ito yung kutsilyo guys. Makita nyo yung stainless niya. Hanggang dulo. Hindi siya dyan putol. Diretso siya hanggang sa handle. Nasubok na guys kung kilala nyo isang vlogger na nagluluto din. Ito yung gamit nila. At kung nagustuhan mo rin ito, lalagay ko na lang sa comment section. Tinola, adobo, yun na lang lagi yung luto sa mga manok, di ba? This time, ilalaga naman natin. Lagyan natin itong malunggay. Sobrang dali lang talaga nito guys kasi pakukuluan nyo lang. At nag-prepare na nga ako nito kanina bago pa tayo manguha ng malunggay. So, nilagyan ko lang yan ng sibuyas. Tapos, pinakuluan ko lang yung chicken natin. Tapos, nilagyan ko na ngayon ng mga pampalasa dahil medyo malambot na sila. Tapos, kailangan din pala natin dito ng repolyo tsaka patatas. And yung ating sotanghon, binabad ko na rin. Pag medyo okay na yung manok nyo, pwede nyo nang ilagay yung patatas. Lutuin lang natin ulit yan. Tapos, pwede na natin ilagay yung repolyo na hindi ko na nga na-videohan. Tapos, pandalas na nga rin ako sa paghihimay nitong malunggay, guys. Grabe. Sobrang hectic ang schedule natin dyan. Lambot na nga yung repolyo ay hindi ko pa nito natatapos. Diyos ko, dahil. Kaya kanina, pinatay ko muna yung apoy. Tapos, ngayon, ayan, pinakulo ulit natin para ilagay naman itong ating sotanghon. Last na kasi yung lalagay yung ating malunggay. Hindi ko alam kung saan nag-start tong recipe na to. Pero nung naging kami ni Fafa Alden, nagluluto sila ng ganyan doon sa kanila. And then, ayun, na-adapt na rin namin. Hindi kami nagluluto ng ganyan dito sa Bicol. Kayo ba? Nagluluto rin ba kayo ng ganito? First time ko lang ang makatikim ng ganyan dun sa kanila, sa Luisiana, Laguna. At natatabangan pa nga ako nung paglagay ko ng sotanghon. So, patis naman yung ilalagay natin na pampalasa. Para mag-balance lang. Actually, hindi talaga nilalagyan ng malunggay. Pero, ayan nga, sabi ko sa inyo, is dagdag sustansya din yan. Sabi nga nung mga bata, ay puro gulay na naman daw kami. Sabi ko, oo. At nung December ay puro karne talaga. Yun ay isda naman at saka gulay. At syempre, habang nagluluto ay naglilinis din para mamaya konti na lang. Konti na lang ang ililigpit natin. Pwede na rin maghugas-hugas. Okay na to. Kain na. Sarap guys. Tignan nyo naman yan kung gaano kasarap guys. Ayan yung repolyo natin. Sobrang lambot na. Sobrahan na. Kain tayo. First bite.
nag-harvest ng aking blackheads, lalo na dito sa may mga gilid ng ilong ko. Ngayon, tignan natin, baka sobrang dami na naman. Ito pala yung ginagamit ko, Art of R Mango Blackhead Mask. Sobrang sikat nito guys, baka hindi nyo pa ito natatry. Lagyan mo lang yung affected area, parang cutics lang yan guys, madali lang i-apply. Pagkatapos may mga kasama na yan itong papel, ididikit mo lang doon sa nilagyan mo, and then mag-aantay ka ng 15 minutes hanggang matuyo, tapos hilahin mo simula doon sa gilid or simula sa taas pababa. May nagtatanong kung masakit daw ba kapag hinila na yung papel. Aba, ay bumili ka na ng iyong masubukan. Hindi naman siya masakit guys, hilahin mo lang talaga yung papel. Mas masakit yung mga sinauna na pangtanggal blackheads, yung parang mighty band na sobrang dikit sa mukha mo na talagang pag hinila mo ay talagang parang matatanggal na yung balat mo. At ayan na nga guys, makikita natin meron ng maliliit na mga natatanggal dito sa may puno ng aking ilong. Lalo na doon sa may mga gilid-gilid guys, sobrang dami niya sigurado. Ilalagay ko sa comment section yung ginamit ko dito. I-try nyo na rin, baka sobrang dami nyo na rin mga whiteheads, blackheads dyan. Sobrang satisfying nito, tapos sobrang kinis din ng ilong pagkatapos. Wala ka nang makakapa na mga bukol-bukol na mga whiteheads, blackheads. At ayan na nga po, natapos na tayo. Grabe, sobrang dami na naman pala talaga. 1 month yan guys, bago ako ulit gumamit. At ito na yung lahat ng natanggal. Tignan nyo naman yan. Sobrang satisfying. Ayan, malinis na naman yung ating ilong dyan. Guys, ang ganda. Sobrang kinis. Nasa 200 pesos lang to dahil naka-sale po sila ngayon, kaya mag-check out na kayo. Nasa comment section yung link. Magkano ang presyo at anong sukat daw ng nabili natin na window blinds? Bali, 160 cm po ang haba nito. Tapos 130 cm naman po yung lapad. Yung kanyang haba, ayan na po yung pinakasagad. 160 cm lang po. At ayan naman po yung presyo. Isang set na po yan. Kompleto na po. Ikakabit nyo na lang pagdating. Ito naman yung sukat ng bintana namin. 120 by 120 cm standard size po. Ito naman yung sa panganay kong anak na kwarto. Kulay black naman yung binili niya. Marami pa po yan available na color. Lagay ko na lang yung link sa comment section. At dahil nga maganda yung ating unang nabili nito, kaya ayan, meron ulit tayo ditong dalawa para naman dito sa ating kusina. Ito nga yung ginagamit namin sa kwarto guys na LED ceiling light. Maganda nga yung mga ganito ng mga LED, mas tipid-tipid sa kuryente. Plus, sobrang liwanag din ito guys. Subok na din. Ito yung ginagamit namin sa aming master bedroom at saka sa aming banyo. Sobrang liwanag niya talaga. Yung sa kwarto namin, may tatlong color yun guys. Tricolor siya, tapos may remote. Pero itong binili ko dito sa aming kusina at saka sa dining ay isang color lang. White ito lang kasi po. Yung aming dining, tapos ayun naman yung aming kusina. Mga bumbilya pa rin yung ating gamit and hindi magandang tignan. So, mas maganda yung aming nasa CR. Ayan siya. Mas magandang tingnan, tapos tipid sa kuryente, aesthetic, di ba? Bilog lang, nakapatong lang sa yung kisame. Mas maliit lang dito yung nasa kwarto. Ito kasing sukat nito ay 48 watts tapos 35 cm na guys. Yung nasa CR kasi namin 20 cm siya. Alam nyo na, kung gusto nyo ng ganito, nasa comment section yung link. Salamat! Ano gusto mo? Ano ba bang gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Ayoko nang makipag-usap sa'yo! Oh, gano'n na lang yun? Tatalikuran mo lahat? Tatalikuran mo tayo? Meron nga nakapansin nito guys na ginawa namin dito sa aming lababo. Kung mapapansin nyo nga, yung pinakalutuan ay nakababa, ay hindi nakapantay dun sa lababo. Kami lang nga ni Papa Alden ang gumawa nito guys. Nagisimula pa lang tayo magpabahay. Sinadya nga na ganyan dahil dati buntis ako, tumatama yung tiyan ko sa lababo. So nung gumawa kami nitong lutuan ay nakababa siya. Kita mo nga dito yung niluluto mo. Sabi nga nung isang nag-comment, ganito rin daw yung gusto niya. Nagtuklap nga lang yung isang tiles natin dyan. Yung ilalim ng lababo naman ay hindi pa nga nagagawa. Ang convenient talaga nito guys, hindi mo na kailangan tumikayan. Kitang-kita mo yung niluluto mo at komportable pa. Lalo na sa atin ng mga hindi binayayaan ng height. Grabe, siguradong matutuwa na naman yung mga nanays na nabudol sa atin today. Tingnan mo naman kasi yung napaka-aesthetic na lagayan ng mga pinggan pagkatapos mo maghugas. Alam mo bang 155 to 200 pesos depende sa size na bibilihin mo ang presyo nito? Meron na nga silang large at ito nga yung in-order ko, kaya marami nang malalagay ng mga pinggan. 238 pesos yung binayaran ko dito at talagang makapal yung materyales na ginamit na plastic, hindi kakalawangin. Dito nga ako natuwa kasi yung tubig ng mga pinggan na pinaghugasan mo, idiretso na rin sa lababo. No more planggana na talaga ng patitian ng ating mga pinaghugasan. Doon kasi nai-stack yung tubig, pero dito tignan nyo naman. Ang linis pang tignan, o kaya babay na tayo sa planggana ngayong 2026. Mas mabilis nang matutuyo yung ating mga pinggan. Siya, magpabudol na rin kayo, nasa comment section yung link. Hindi ko alam kung narinig nyo na ito mga May, yung water na lalagyan mo ng cloves, ibababad mo magnamag, tapos sa umaga iinumin mo yung water. Nung nag-work nga ako sa Saudi, hindi talaga pwedeng mawala itong cloves. Sa lahat ng mga niluluto, nilalagyan talaga. Tapos ayun nga, nakita ko may gumagawa nito, kaya gayahin natin. Madami daw itong magandang benefits sa katawan. 1 month na rin ako nung umorder ako nitong cloves, and 2 piraso lang binababad ko. Dalawa lang ha? Dalawa lang ha?
5. Maraming salamat, Irene Herol. Save. Safe. Safe. Boom!